Ayan po at nagbabalik po ang inyong abang lingkod dahil po dito sa ating raffle draw. At kahapon nga po ay hindi na po tayo nakapag-raffle dahil may mga kailangan po akong puntahan, may kailangan ko pong asikasuhin. So ganoon naman po ay nasabi ko naman po sa inyo kapag tayo ay nakapagpalya ay dudublihin lang po natin yung 10,000 na dapat na premium ay dudublihin lang po natin. So, dahil kasalanan ko naman, hindi ako raffle ay ganoon lang po, dudublihin lang po natin. Ano? So ngayon ay pangsamantala lang po, makikinig-kinig lang po muna sandali tayo itong mga mundo'y nagliwanag, kilala ka, di may maliwanag, ang sayang nadarama, nagkukulay ang buhay, sa iyong pagmamahal, na parang di na magwawala. Mundo'y nagliwanag, kilala ka, di may maliwanag, ang sayang nadarama, nagkukulay ang buhay, sa iyong pagmamahal, na parang di na magwawala. ayan. So paminsan-minsan po ay magpi-play lang po tayo dito ng kaiga-igayang mga kantahin at para naman ay hindi tayo nabuburyong. At kagaya po nung iba dyan, buryong na at nagiging resulta ayun, nakaupo na doon sa isang sulok at nanguhuli na lang ng langaw at siyang kanyang kinakain. Kagaya po si Trillanes, nasa sulok na lang po siya ng kanyang barangay. Ganyan lang po siya. So kawawa at dahil nga doon sa kanyang pagkatalo ay yun, talagang dinamdam niya mabuti. Ay, naka. Ayan po, medyo kwan lang. Medyo may mga mali lang. Pero pwede na po, di ba? Ito pong inyong abang lingkod ang may tugtog niyan. Ayan, pero tawag dito, may mga mali lang pero kasi nga hindi na ako masyadong sanay dahil medyo na-stuck ako. Ayun, medyo may mga mali. Pakinggan niyo may mga mali, ha? Yun, medyo na uli. Kaya yan po yung mga ginigitara ko kapag naghaharana ako. Naghaharana kami ng mga barkada dati.
At yun yung yung mga tugtugin ng araw. Talagang pinapagsalita mo yung gitara talaga. Kasi kung hindi mo gagawin yun, abay, hindi ka magkakaroon ng girlfriend. Kaya, pahusayan yan. Kaya doon sa mga kwan ko, yung mga tropa-tropa ko dati, pagka narinig na nila yung ang maghaharana ay si Birana, nako po, nandiyan na, naliligo na agad ng maaga yung kwan. Yung aming haranahin at talagang basang-basa pa yung buhok pag dumarating kami roon. Kasi alam nila, Birana. Pagka sinabi ng Birana, abay, kanyan, kumakanta yung gitara. Hindi ko namin kailangan kumanta. Yan, gitara ang pinapakanta namin nung araw. Ayan. So, yun, at talagang kung minsan nababalik-balikan ko yung mga naging experience ko nung kabataan ko. Tunay naman talagang napakagandang, napakasayang isipin. Yung mga ganun. Imaginin mo, haharana kami. At yung iba maghahayin ng yung nilagang kamote. Or nilagang balinghoy, or nilupak na saging. Yan po yan. Tapos kami naman, mga tropa namin ay siyempre, alam na namin ang ihahain sa amin Either nilupak na balinghoy, nilupak na saging, nilagang kamote, mga ganyan. So, ang gagawin ko naman, sabi ko, sige, bumili kayo ng soft drinks. Ay, tuwan-tuwa. Talagang kami, ang sasaya ng kabataan namin. Pero alam nyo ba, na sa dinami-dami ng naharaan namin, yung mga kasama ko, lahat yun, mga nakapag-asawa na lahat yun. Ako lang hanggang ngayon ang hindi nakapag-asawa. Ganun po yan. At kasi nung bandang huli, nung maisip ko kasi na, bakit nga ba kailangan ng tao ang mag-asawa? So, pinag-aralan ko mabuti yun. Yung iba, yung mga kasamahan ko dati nung nangaharana, makalipas yung 1 taon, 2 taon, magkikita-kita kami. Napo, kala mo, losyong na yung kasama ko dati. Nag-asawa na, losyang na. Losyong pala dahil lalaki. Paano talagang kayod marino siya. Wala, kahit na dyan, magtabas ng damo, magtanim ng palay, kung ano dyan. Talagang kasi para lang mabuhay niya yung kanyang asawa at yung mga nagiging anak niya. Talagang losyong na losyong. Tapos yon. Tapos lahat yon, gano'n ang mga buhay. Wala man lang umasinso sa kanila. Tapos nung makita-kita ko, sabi ko ganyan, bakit nga ba kayo nagpapakahirap ng ganyan? Ay, siyempre, sabi niya ganyan, para sa pamilya. Yan ang problema kako sa inyo. Gumawa kayo ng problema ninyo. Ngayon tuloy, sa halip na naiisipan ko pang mag-asawa, sabi ko ganyan, ayaw ko na lang. Kasi ayaw ko mangyari maging losyong sa inyo, kagaya ninyo. Tingnan niyo sinasabi niyo ganyan. Trabaho kayo ng trabaho para sa pamilya ninyo. Ang hindi niyo alam, pinalalamon ninyo yung inyong asawa na hindi niyo naman kaano-ano. Di ba? Tama ka, mali. Ay, ako. Yan mga usong-uso ng araw. Wala, may kalawang na yung kamay ko. Sumasabit-sabit na. Sumasabit talaga.
Ayan. So tama na nga yan. At ayan po, sana ayan, siyempre nasa mabuti kayong kalagayan lagi at malayo kayo lagi sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po, at hindi po ako magtatapos dito at hanggat hindi ko kayo napapaalalahanan. Dahil tingnan nyo, napalitaan nyo naman siguro sa television, di ba? Sa Channel 7 kahapon po, kagabi po nga balita yan, yung 16 years old. Aywan ko kung saan umuwi yun. Umuwi ng parang mukhang gabi na yata. Sumakay ng tricycle. Ang ginawa ng tricycle driver, diniretso niya sa hotel. Di ba? Ay, nandiyan po yung sa Channel 7. Hindi po ako gumagawa rito ng istorya. 16 years old. Kaya yun po yung lagi ko sinasabi sa inyo, na huwag na po kayong magtitiwala ngayong panahong ito. Dahil talagang napakadelikado na po ngayon ang panahon. Kabi-kabila na po dyan ang mga adik. At sumarga na yung itong mga masasamang mga taong ito. Ang taong adik, wala na pong matinong na pag-iisip yan. Kagaya na ng itong bangag na ito. Wala na sa katinuan. Oh, di ba? So, anong nangyayari? Mabuti na lang at hindi pinatay yung 16 years old na yun. At nakahingi siya ng tulong. Paano kung hindi? Di ba't madalas dyan, riripin ka, papatayin ka, ilalagay ka sa sako, iiwan ka sa tabing kalsada. Di ba? Yun po yung ulit-ulit. Hindi po ako magsasawa rito na paalalahanan kayo. Lalo't minor de edad yung inyong mga anak na yan. Imagine niyo. Kung yun man ay na-rape, ay di nasira na ang buhay ng bata. 16 years old lang. Di ba? Ngayon pong pasukan, habang wala pa po ang pasukan, uulitin ko lang po ulit yung sinasabi ko sa inyo. Hanggat maaari po, ihatid na ninyo yung inyong mga anak sa school. Kung hindi man, ihatid nyo doon sa sakayan. At pagka ganung may oras na, antayin nyo rin po yan doon sa babaan. Huwag nyo pong papayagan na yung inyong anak ay maglalakad pa ng medyo malayo-layo pa. Dahil hindi po ba nung last year lang po din napabalita, di ba, yung katatapos lang po ng architecture yung bata na yon, yung estudyante na yon. At kapapasok lang niya sa trabaho kasi tapos na po siyang architect. Architect na po siya. Katatapos lang, kagagraduate lang. At sa kagandahang palad ay may trabaho na siya. Imagine nyo, dahil sa layo ng kanyang trabaho, umaalis sa bahay nila ng madaling araw, alas 5 yata, alas 4. Naglalakad lang ng, hindi naman daw kalayuan sa kalsada yung bahay nila. Imaginin mo, dahil sa madaling araw, yung pala nakaabang na pala dyan yung manyak. Malapit lang sa bahay nila, hinila yung babae na yun. Pinagsamantalaan ni rape, lahat ng gamit ninakaw na, pinatay pa. Napakasaklap sa magulang yung gano'n. Grabe. Yun po ang kwan. Ang lagi ko po yung ipapaalala talaga sa inyo. Hindi po ako magsasawa. Kasi unang-una, sayang po yung buhay. Lalo't ito yung mga kabataan ito, baka nandyan pa yung kapakipakinabang na tao kung ito ay lumaki na itong mga batang ito. Yun po yan. Huwag niyo pong pababayaan. Estudyante man yan o nagtatrabaho man yan ang anak ninyo, ihatid niyo po kung maaari. Kung hindi man, sa sakayan o sa babaan, salubungin niyo po yan. Hindi na po kailanman
mababago pa ang sistema natin hanggat ang namumuno sa atin ay bangag. Tandaan ninyo yan. Ngayon, sinasabi ko, yung dating nilinis ni Duterte ng mga bangag yan, ngayon, nagbabalikan na. Kahit saan ka sumuling, nandiyan nagsisip-sipan ng Shabu. Kahit pumunta ka dyan sa mga eskinita, hindi ka naligtas. Hahalbutin ka ng mga yan, hold upin ka. Paano? Para may pangbili sila ng kanilang pangbisyo na Shabu. Yun po yan. Kaya maging kayong mga katandaan, pakaingat po kayo. At pag naglakad, huwag maging kampante. Yan po ang gusto kong ipaalala sa inyo. At bago tayo bago ako bubunot, ika nga, ay tawag ito. Ano ba yung gusto kong sabihin? Sige, kalimutan muna natin yan. Yan po yan. At basta, lahat ng inyong gagawin ay bago matulog, humingi ng tulong sa ating Panginoon. Paggising, ganun din. Pagka lumabas kayo, ganun din. Humingi kayo ng tulong sa ating Panginoon. Para gabayan kayo sa tamang landasin, ika nga. But anyway, sige, at ito na po yung ating bubunutin. Ay ko. Yan, pati ang lalamunan ko. Kaya daling araw na kami dumating kanina. Sobrang daming mga pinuntahan. So, yun. So, sana po itong ating pagbibigay ng ganitong parapol-rapol, bagamat barya-barya, sana po ay makatulong kahit papaano sa inyo. At wala naman po tayong ibang layunin dito or iniisip tayo dito, kundi ang kahit papaano, sabi ko nga, yung makatulong kahit kaunti sa ating mga mahihirap na kababayan. At ito na po, at bubunutin na po natin yung isa na mananalo ng 20,000. 20,000 po bawat isa nito. Dalawa po ang ating bibunutin. Dahil nga po kaya nga 20,000, dahil po hindi tayo nakapagparapol kahapon. So kaya po dinubli lang po natin 20,000. Ano? O, siya po si okay. Ayan. Ayan. Mirna Castro. Ayan. Yan po si Mirna Castro at congratulations. I-ready yung cellphone dahil mamaya-maya lang ay tatawagan kayo ng secretary ko para doon sa kung papaanong ipadala itong 20,000 sa inyo. Ayan. Isunod na po natin yung isa. Ano? At para matapos na tayo, ito na po yung kasunod na. Hindi ko po tinitingnan yan. Pan po yan. Nakatalikod po yung timba sa akin. Ayan, bunutin na po natin. Ito po si Sophia Sanjigo. Yan po, Sophia Sanjigo. Ayan, congratulations, Sophia Sanjigo. Ayan po. So, ganun din po, ay pakiready po yung inyong cellphone. At ito po, pagkatapos lang po natin ito, tatawagan na kayo ng ating sekretary. Paalala lang ko lang po, hindi po nyo kailangan ang magpadala, mag-send sa Tariq Hassan Mirza ng telephone number or pangalan ninyo. Dahil hindi po kailangan ang paninyo, ang number ninyo, dahil messenger po ang pinag-uusapan natin dito. Tatawagan kayo through messenger kasi nga, di ba nagpadala kayo sa Tariq Hassan Mirza ng inyong subscriber.
katibayan ng inyong subscribe. Siyempre, nandun yung pangalan nyo nung messenger ninyo, di ba? Kung ano yung nakapangalan sa messenger ninyo, yun ang ililista ng sekretary ko. So, hindi kailangan ang telephone number, messenger kayo tatawagan. Dati po ganyan, pero tinanggal po namin yan dahil marami ang nagkiklaim. Kagaya dati, alam nyo, ilan yung, hindi ko na po matandaan, may tinawag po na pangalan, nabunot na pangalan, aba ay binakbakan na doon sa messenger na, ito po, telephone number ko, ako po yan, ako po yan, ako po yan. Ha? Yan yun. Tapos nung malaman-laman namin bandang huli, hindi pala. Kaya ngayon, hindi na namin tinatanggap yung mga cellphone number na yan, kundi mismong messenger. Di po ba pagka ganito, ayan, halimbawa na lang natin, itong Rosal Lunod, halimbawa, ay di ba mayroong kanyan, mayroong na telepono, yung taas na yun, yung taas, yan ang pipindutin lang, matatawagan na. Hindi telephone number na 0917, mga ganon. Hindi. Kasi nga, kahit hindi naman siya nanalo, claim siya ng claim na siya raw yung nanalo. Hindi ko mo parehas kayo ng pangalan, ay kayo na. Kung sino yung nakaregister dito sa messenger at nakasulat dito, nilagay dito sa timba, yun. Kaya hindi nyo kailangan ang mandaya. At hindi naman po talaga lulusot yan dito sa amin. Kasi, yun nga, nagkaroon kami ng, tawag dito, leksyon doon sa cellphone number na yan. Maliban na lang kung, halimbawa ikaw na sa messenger, na halimbawa, tapos ikaw mismo yung mag-message na, ma'am or sir, pwede po ba na itong number na nandito ngayon, dito na lang po kayo tatawag kasi po, ito pong ginamit ko kasing messenger na ito, hindi po akin, nasa anak ko po yan, ay aalis yan, kapatid ko yan, hindi naman po nandito yan, lagi yun. Maliban na lang kung merong ganon. Yun po. So, sana naintindihan na ninyo. At doon po sa mga paalala ko lang po, marami po nagpapadala sa messenger ng Tarikasan Nersa ng kung kani-kaninong video. Paulit-ulit ko lang po sinasabi, binablock na lang po kayo. Kaya, ingatan nyo po kung gusto nyo rin lang sumali dito sa ating raffle, wag po kayong magpapadala ng kung kani-kaninong video or ano-ano pang messages dyan. Ang tinatanggap lang po ng sekretary ko, yung katibayan lang po na nakapagpa-subscribe kayo. At ang palatandaan niyan, kung tama yung inyong pinasubscribe, tama yung inyong ginawa, ilalike lang po kayo ng sekretary ko. Pag hindi na kayo nilike, wala po yan. Mali po yung ginawa ninyo. Maraming salamat po. Sana naintindihan ninyo.